Mga kaprendito, isang napakalaking balita ang kakapasok lang tungkol sa alitan ng Iran, US at Israel. Sa isang coordinated military operation ng United States at Israel, sunod-sunod na tinamaan ng mga missile at airstrike ang mga military bases at strategic facilities ng Iran. Ayon sa ulat, ginamit sa operation ang stealth fighter jet, long-range cruise missile, at advanced precision weapons upang targetin ang mga base ng Iranian military at Revolutionary Guard. Marami ang nagsasabi na ito raw ay isang sa pinakamalaking military strike laban sa Iran sa modernong panahon. Pero ang tanong ng buong mundo, ano ang dahilan ng pag-atake? Anong mga lugar sa Iran ang tinamaan? At ano ang mga magiging epekto nito na posibleng pagsiklab ng isang mas malaking digmaan sa Middle East? Alamin natin ang buong detalye. Ang pinagsamang pag-atake ng US at Israel ay tinawag na Operation Lion Roars. Nagsimula ito noong February 28, 2026, kung saan sabay-sabay na naglunsad ng airstrike ang Israeli Air Force at ilang asset ng US military laban sa mga target sa loob ng Iran. Ayon sa mga ulat, ang pangunahing layunin ng operasyon ay sirain ang mga missile launch site ng Iran, targetin ang command center ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, pahinain ang nuclear at military infrastructures ng bansa. Sa operasyon, ginamit ang kombinasyon ng stealth aircraft tulad ng F-35 fighter jets ng US at long-range Tomahawk cruise missile, advanced surveillance at satellite targeting system. Dahil sa bayang pag-atake mula sa himpapawid at dagat, mabilis na tinamaan ang maraming strategic target sa loob ng Iran. Ano-ano ang mga lugar na tinamaan ng pag-atake ng US at ang Iran? Una, ang Tehran, capital ng Iran. Isa sa mga pangunahing target ay ang Tehran, ang kabisera ng Iran. Ayon sa mga ulat, may mga malalakas na pagsabog na narinig sa iba't ibang bahagi ng lungsod, lalo na malapit sa mga government at military compound. Isa sa mga target umano ay ang compound ng pinakamatataas na leader ng Iran, kung saan sinasabing tinamaan ang isang strategic command facilities. Ang pag-atake sa mismong kabisera ay nagpapakita kung gaano kalawak at katindi ang operasyon. Sumunod, ang Natanz Nuclear Facility. Ang Natanz ay isa sa pinakamahalagang nuclear facility ng Iran. Ito ang lugar kung saan ginagawa ang uranium enrichment, isang mahalagang bahagi ng nuclear program ng Iran. Sa mga ulat, kabilang ito sa mga target ng airstrike upang pigilan ang mga pagdevelop ng mga nuclear weapon. Kapag nasira ang facilities na ito, malaking dagok ito sa nuclear capability ng Iran. At ang pangatlo, ang Isfahan Military and Nuclear Site. Ang lungsod ng Isfahan ay may mga military research center at nuclear-related facilities. Ilang missile strike umano ang tumama sa mga storage facilities at research installation sa lugar na ito. Ang layunin, sirain ang supply ng chain ng missile at nuclear development. At ang pang-apat, ang Binab IRGC Naval Base.
isa sa pinakamalaking kontrobersyal na strike ay nangyari sa Minab, sa timog ng Iran. Ayon sa mga ulat, isang Tomahawk missile ang tumama sa compound ng Iranian Revolutionary Guard at naval base sa lugar. Ang base na ito ay mahalaga dahil ginagamit ito para sa una, naval operation at Persian Gulf. Sumunod ang missile development at ang panguli ang military logistic. Ang operasyon ay isinagawa sa tatlong yugto. Una, ang electronic warfare. Unang pinatay o ginuno ang air defense system ng Iran upang hindi makapag-intercept ng mga aircraft. Sumunod, ang missile barrage. Sumunod ang cruise missile mula sa warship at submarine. Ang mga missile na ito ay kayang tumama sa target ng kahit libu-libu kilometro ang layo. At ang panghuli, mga missile barrage. Sumunod ang cruise missile mula sa warship at submarine. Ang mga missile na ito ay kayang tumama sa target kahit libu-libong kilometro ang layo. Sunod ang airstrike. Pagkatapos nito, pumasok ang mga stealth aircraft tulad ng F-35 upang targetin ang mga natitirang military installation. Dahil stealth ang mga ginamit na fighter jet, mahirap itong makita ng radar. Hindi naman nagtagal ay gumanti rin ang Iran. Nag-launch sila ng missile at drone laban sa mga US at Israeli target sa Middle East, kabilang ng mga base sa Gulf region. May mga ulat din na target ng Iran ang mga base ng US sa Bahrain, mga military site sa Kuwait, at iba pang allied location. Nagbabala ang Iran na magkakaroon pa ng mas mahigit o mas mabigat na ganti ng pag-atake. Ang conflict na ito ay maaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng langis, pag-alala ng tensyon sa Middle East, ang posibilidad ng mas malaking digmaan sa rehiyon. Maraming bansa na ang nananawagan ng diplomatikong resolusyon upang maiwasan ang mas malawak na gulo. Pero sa ngayon, nananatiling napakataas ng tensyon sa pagitan ng Iran, Israel at ang United States. Mga kaprendito, ano sa tingin nyo? Ito na ba ang simula ng isang mas malaking digmaan sa Middle East? O isa lamang itong strategic strike para pigilan ang nuclear program ng Iran? I-comment ninyo ang inyong mga opinion sa ibaba at kung gusto ninyo ng latest geopolitical updates at world news, huwag po nating kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod nating balitaan. Maraming salamat po sa inyong panonood.